Hello Katden fan! Sa mga items natin ha, kakulitan ni Alden dito sa sobrang gwapo niya. Tapos sa spotted si Ma'am Catherine sa isang dental clinic, no? Tapos issue dito kay Dominic Roque, mga kasambreros. Alright, uunahin ko muna ito siguro yung kay Dominic Roque, mga kasambreros. Kasi may pictures dito dun sa may birthday party nga, no? At celebration ng 16th anniversary ng IV Clinic na magkakasama sina Sue Ramirez at saka siya, no? Tapos si Dominic Roque, mga kasambreros. Kasi si Ma'am Kath ay parang nakapulupot dito kay Sir Dom, no? Which is alam naman natin na yung mga tao kasi alam natin na tropa-tropa lang at saka brother-brother ang turingan ng dalawang ito, mga kasambreros. And come to think na meron ng Sue Ramirez itong si Dominic Roque, mga kasambreros, no? So, although papalit-palit ng partner itong si Sir Dominic Roque, ay hindi po wala pong issue dito kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. Kumaga pa sa isang magbarkada ay pang BFF sila, mga kasambreros. So, si Ma'am Catherine ay para lamang kay Sir Alden, kay Phenomenal Box Office King. So, walang po pwedeng i-partner kay Phenomenal Box Office Queen, kundi si Phenomenal Box Office King, mga kasambreros. So, Kathleen lang sa kalam. So, ito kagabi ay yung nakarang araw pala, no, ay September 5, no, enjoy lang sila, mga kasambreros, dito sa party ni Doc Ivy nga, mga kasambreros, at saka niya Dr. Teo. So, wala pa ibang issue dito, mga kasambreros. Huwag na lang po natin bigyan ng issue, no? And then ito, so si Ma'am Catherine, no, spotted siya sa CAD, mga kasambreros. Nakalimutan ko yan, no? Basta dental yung ito yung kanyang official at saka parang family dentist nila, mga kasambreros, or family dental na clinic. Dito siya parating check ng kanyang ngipin once in a while. So, ang ganda naman Catherine dito, no? Naka-glasses at saka tawag dito, naka-long sleeve. Sweater bang tawag dito, no? Parang sweater siya, mga kasambreros, na stripes na black and white. So, ang ganda niya, Phenomenal Box Office Queen dito, mga kasambreros. So, although medyo maikli lang ang kanyang ang kanyang shorts, hindi ko lang tawag dito sa babae, mga kasambreros. So, yon yung CAD pala or CAD ay Center for Advanced Dentistry, mga kasambreros, na alam ko matatagpuan ito sa Angeles, Pampanga. Angeles, Pampanga? Okay, so hindi ko alam, baka pumasok ba Sir Alden yan sa kanyang klase, no, sa Pampanga, mga kasambreros. Pero alam ko, binigyan na naman ng issue, no? So, taga Angeles, Pampanga pala ito, no? Yung dito yung CAD. So, madali naman yan kung meron silang sasakyan, mga kasambreros, no? Pero ang ganda naman Catherine dito, una naka-mask siya, tapos ay tinanggal niya of course yung mask niya, no? So, ako kasi bumili ako ng may share ko lang, mga kasambreros, ng parang electric toothbrush na parang ginagamit ng hindi siya toothbrush, siya electric dental cleaner nung ginagamit talaga ng dentist, mga kasambreros, sa TikTok. So, first time kong umorder sa TikTok, mga kasambreros. Share ko lang po, no? Pero okay kasi siya, para makaless siya. Pag hindi tayo mayaman, nakagaya ng Catherine, ay talagang tipong do it yourself, no? DIY lang na electric tartar remover ang po pwede natin gamitin, mga kasambreros. So, na-share ko lang po. And then ito, so Sir Alden, sobrang kulit nito, no? Spotted siya, no, kanina, parang Sunday, nga pala Sunday ngayon, so hindi po pwedeng nag-aral Sir Alden sa nakalimutan ko, akala ko weekdays ngayon. So Sunday, nag-Sunday ride siya, Phenomenal Box Office King. Tapos ang cute dito kasi nung na-upload ng fan na nakita siya nagbabike, tapos Alden, sabi niya, hi, tapos I love you, sabing ganyan. Tapos sobrang ngiti ni Pops Alden. Tapos ang gwapo, sobrang kinilig ang mga ate mo sa kotse, oh. Tapos nag-smile at saka ang dimple ni Sir Alden, nakita nila. So, his sweet and his dimples, kinilig buong pagkatao. Kinilig daw buong pagkatao ni mga kasambreros. So, kasi diba spotted siya kanina, binidyohan nila habang nakatalikod. Sabi niya, good talaga ang morning kapag si Alden Richards
ang nakasabay mo sa kalsada ay tapos may mga heart na mga kasembreros. So spotted siya dito, no? Hindi ko alam kung saan banda ito. Pharmacy, tapos talagang mag-imbestiga talaga ako dito, no, na mga address. Pero napadaan lang siya dito mga customers kasi minsan ilang kilometro yung kanyang kanyang tinatakbo ng kanyang bisikleta mga customers. Talagang kulit kulit nila ate. Ang gwapo niya, sabing ganun, kinilig talaga ang mga ate mo. So sobrang puti pa naman ni Sir Alden, no? At saka medyo natamaan ng ilaw ng araw mga kasemberos. Mas lalong nag-glow si Phenomenal Box Office King mga kasemberos, director, producer at saka CEO. And then so yun nga kasemberos, no, halos lahat na. And then ito, so malalim itong isa, pero unahin ko na itong verse niya mga kasemberos, sobrang ganda nito. So ang kanyang shinare na verse for today ay Acts 1 verse 8 mga kasembreros, no, sabi na power when the Holy Spirit comes upon you. Grabe, oo, totoo ito mga kasembreros, kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo talagang kasi naalala ko yung isang verse na it's not by might, it's not by power, but by the Holy Spirit of God. So grabe ang tindi kapag ang tao may Holy Spirit ng Panginoon. Nandun yung joy, love, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, kindness, and so on mga kasembreros. So and yun nga, yung moving talaga ng Holy Spirit, grabe ang tindi mga kasembreros. Hindi ko ma-explain ng aking mga salita, no, pero grabe ang ang ganda ng verse na ito mga kasembreros. So ang kulit, ang galing na talaga mga kasembreros, no. God is using Sir Alden to spread His gospel as well. And then ito, last item natin, ang ganda nito, maturity mga kasembreros, yung message ni Sir Alden dito sa kanyang pinost sa kanyang Instagram story, na kung saan ay merong dalawang tao, isang 23 years old tapos 35 years old. Tingnan yung isa, yung 35 years old, maliit yung kanyang katawan, parang bata. Tapos may 23 years old na parang fully man na siya mga kasembreros. So sabi nito, you can meet a boy who is 35 and a man who is 23. So this picture mga kasembreros speaks about maturity mga kasembreros. Sabi niya dito, age doesn't matter, behavior does. Maturity is mindset, not age. So tama, no? Kasi may mga taong parang matanda na yung edad pero parang yung bata mag-isip. Pero may mga batang edad, medyo bata pa pero matanda mag-isip. So ganun mga kasembreros, no? Sobrang lupit, sobrang lalim nito mga kasembreros, and sobrang realistic talaga nito mga kasembreros. So parang ganun siya, no? Bata pa lang siya pero director, producer, CEO. Ang kulit, ang galing ng mga kasembreros, no? God is really good and amazing sa life po ni Sir Alden Richards, na ginagamit siya sa pagiging humble, no? Nakita mo yung spirit ng Panginoon kasi nagre-reflect sa kanyang pagkatao talaga mga kasembreros itong si Sir Alden. So to God be the glory, no, sa kanyang buhay mga kasembreros. So actually yan lamang sa ating Kathleen items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, today is September 7, 2025, Sunday na po. Isang blessed evening or Sunday evening po sa bawat isa mga customers. And by the way, sa amin po, no, kakatapos lamang po ng ulan. Para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Gaya ng Pelican. Isa pong ibon itong pelican mga kasembreros. Psalm 102 verse 16, I am like a pelican of the wilderness. I am like an owl of the desert. So dalawang ibon, no, yung na-mention dito mga kasembreros. Yung isang pelican at saka isang owl mga kasembreros or kuwago. Ito po ay attributed, no, kay King David mga kasembreros, na kung saan ay nagko-convey ito ng mensahe ng pag-asa at restoration mga kasembreros sa mga taong nawawala ng landas, no, feeling down, no, feeling hopeless, feeling discouraged and disappointed mga kasembreros, no, feeling failure. Ay ito po ay para sa atin, no, yung verse na ito, Psalm 102 verse 16. So the mention of Zion symbolize, so ito kasi yung verses dito na iba ay nagsispeak sa Zion, no. Ito po ay ang Zion, ang bundok ng Sion or bundok ng Zion mga kasembreros ay mahalagang mahalagang simbolismo mga kasembreros sa Jerusalem sa Biblia.
Ito po ay nag-represent ng chosen people of God, no? Napakahalaga ng lugar na ito, yung Zion na ito sa Biblia, mga kasembreros. So, many of us go through difficult times in life where we feel like we have been abandoned or that our hopes have crumbled like a broken wall. So, kagaya ng isang kagaya natin, no, bilang normal na mga tao, may mga pinagdadaanan po tayo sa buhay, no? Iba-ibang situations, iba-ibang challenges, iba-ibang problema. So, ang pelican pala ay isang uri ng ibon, no? Na parang yung kanyang throat or yung kanyang lalamunan, mga kasembreros, kasama ng kanyang beak sa baba ay lumalaki or lumolobo. So, isa ito sa mga napakagandang creations actually ng Panginoon, no? Yung pelican na ito na isang wild bird, mga kasembreros. So, pelican lang yun na-mention yung ating title, pero meron pang owl or kuwago dito, mga kasembreros. Ang verse na ito ay nag-reassure sa atin na ang Diyos po natin ay parating present, okay? Yung kanyang glory will shine through our darkest moments, at saka nag-serve ito ng reminder na kahit anong nangyayari, no, tayo man ay napapalayo sa ating Panginoon minsan, no, parang isipin natin parang wala na tayong panahon sa Kanya, parang iniwan na tayo, parang ito yung kasi, no, na-mention ito ni King David, mga kasembreros, out of depression, out of loneliness, and out of sorrow, mga kasembreros, na kagaya ng isang pelican sa ilang, mga kasembreros, or sa wilderness, para siya nag-iisa, no? Parang, di ba naranasan natin minsan na parang tayo na lang mag-isa, no? Hinaharap natin mag-isa, mga kasembreros, ang challenges ng buhay. Parang ang dami mong pinaglalaban, pero yung mga pinaglalaban mo ay parang walang pakialam sa'yo. So, nafe-feel ba natin yung ganong moment minsan, mga kasembreros, na ang dami mong inaasikaso, ang dami mong binabayaran, ang dami mong kailangan tapusin, deadlines dito, deadlines doon, pero parang ang dami nyo namang kumakain, ang dami nyo namang nagbe-benefit, pero parang ikaw lang yung lumalaban, no? Nafe-feel ba natin yung ganun, lalo na kapag tayo ay nasa hustong edad na, no? Pag breadwinner tayo ng pamilya, yun yung talagang yung mga taong ito, yung nasa category ng breadwinner, mga kasembreros, na nagpo-provide sa pamilya, ay ito yung minsan, kadalasan, no, na na-feel nila, mga kasembreros, na sila po ay mag-isang lumalaban, kasi nga parang halos lahat ng problema ay sinasalo nila, mga kasembreros. It serves as a reminder that no matter how far we might feel from God, there is a promise of redemption waiting for us, no? Sa Psalms 102:16, mga kasembreros, ay nagre-reflect ito ng deeper at saka essential. Napakahalaga nito, mga kasembreros, na unawain natin. Kasi yung verse na ito ay about sorrow, di ba? So, lalong-lalo na ngayon, parang meron tayong motherland crisis, no? Yung Pilipinas talaga, merong, hindi na siya financial crisis, eh. It's about, wala nang unity, no? Hindi mo na na-feel yung kasi ganun ang nangyayari kapag nagkakagulo na ang gobyerno, parang pamilya lang, no? Kapag ang mag-asawa, ang magnanay, ang tatay at saka nanay natin, kapag nagkakagulo, parati nag-aaway, no, ay yung mga anak ang damay, mga kasembreros. So, parang ganun din po sa ating loob ng tahanan. So, ang sabi dito ay, no, sa verse na ito, they were experiencing proclamation of faith, or they're experiencing intense suffering, feeling forgotten and desolate. Yet, in this moment of despair, there is a bold proclamation of faith in God's ability to restore and bring back hope. So, ang pinakauna at last natin na pag-asa talaga, mga kasembreros, ang Diyos, no? Alam natin na gagamit ang Diyos ng mga tao na magre-restore sa ating gobyerno. But sa ating pamilya, ay tayo po ang gagamitin, mga kasembreros, yung ating magulang, tayo mismo na nakakarinig ng salita. So, gagamitin po tayo ng Panginoon, mga kasembreros. And wala nang iba, no? Hindi mo naman nasaan, syempre, yung kapitbahay mo, no? Yung ibang tao, sa ating pamilya talagang tayo. Kung kaya ugaliin talaga natin yung pagbabasa ng Biblia. Gawin nating lifestyle ba? Gawin nating parang pag hindi tayo nakakain ng isang beses ang araw, ay hindi tayo parang nag-skip tayo ng meal. Parang ganun ba? Na hindi kompleto yung araw natin. Hindi buo ang araw natin kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, mga kasembreros. So apart from this is the food for our soul, tayo po ay nag-guide at saka nare-remind, mga kasembreros, ng salita at katotohanan
ng Panginoon sa Biblia. In every act of restoration and rebuilding, there is a process just as there is in our lives. God may be working on the foundations of our character and faith. The Holy Spirit moves in us, regenerating our hearts and minds. There are moments where we may not see or understand His work immediately, but we must trust in the process. To see His glory, we often have to go through the valleys of hardship. So, yung mga lambak, no, yung mga burol ng problema, minsan talaga dinadaanan natin yung mga kasunod so that we will realize na sa kabilang banda ay ang Diyos natin na nag-aantay yung kanyang tagumpay, yung kanyang solusyon, no, yung kanyang provision, yung kanyang protection, and so on. That there's where the beauty lies in the journey of waiting upon the Lord. So, ang pag-aantay talaga ay isa sa pinakamahirap na gawin, mga kasembreros. Pero ito po yung worth it sa lahat ng season ng ating buhay, mga kasembreros, so stage ng ating buhay. In conclusion, Psalms 102 verse 16 presents a magnificent assurance of God's continued commitment toward His people. We can find strength in the promise of that God will rebuild our lives and reveal His glory through our difficulties. It's important to cultivate a perspective of hope, acknowledging both our struggles and God's immense capability to restore. So, nandyan ang problema. Kaya nating harapin, mga kasembreros. Ang pinagkaiba ng mga hindi mananampalataya sa mananampalataya ay ang mananampalataya ni Kristo, nagtitiwala tayo sa Kanya, no? Na ang Diyos po natin ang gagawa ng paraan. Of course, we will work our faith, no? Kasi ang pananampalatayang walang gawa ay patay at ang walang pananampalataya ay patay, no? Vice versa, mga kasembreros. Yung mga tao namang walang pananampalataya ay markabahala nila, no? They trust their own strength, their own skill, their own knowledge, their own understanding, their own way, mga kasembreros. So, tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo ay sa Kanya po tayo nagtitiwala. Alright? So, kung tayo may nawawala ng pag-asa ngayon, no? Lugmok na lugmok man tayo, there's always hope, mga kasembreros, sa ating Panginoon na makapangyarihan at punong-puno ng pag-ibig na hindi natatapos. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.